Nung bata ako, up until high school, lagi ako naka-jacket. And isa ito sa mga advantages ng nakatira sa Mountain City, Baguio. So never ko naisip dati na magkaka-aircon kami. And yet, here we are. So definitely, medyo uminit na sa Baguio, lalo na dun sa third floor namin. But the main reason kung bakit ako nagpa-install ng aircon is for the love of my life. My burbs. At dahil medyo malapit kami sa roadside, hindi optimal ang air quality sa bahay namin. And para sa birds, they need the best air, yung walang dusts, pollutants, and toxins. And syempre, para na rin sa aming mga humans. Lalo na sa akin na may allergic rhinitis, may dudes, hirap mag-concentrate pag barado ang aking nose, caused by the masasamang espiritu and dust. So that is where air conditioners come in. So finifilter ng air conditioners yung dust na nagtitrigger sa allergies ko, as well as mababawasan yung mga harmful emissions na galing sa mga kotse. And you know, sa mga panahon na super init ang araw, my dudes, with the aircon, feeling ko nasa Baguio pa rin ako. Safe na sa unwanted fluids ang ilong ko at kilikili ko. Bulsa ko na lang yung problema. Because you know, with great power consumption comes great responsibility. Nababayaran. But not to worry, because Tito Oliver is here to save some money. I mean the day. So it is common knowledge na ang aircon ay parang vampira. Parehas silang malamig, parehas din silang maputi, and parehas silang hindi maganda i-expose sa direct sunlight. The horror. So ang outdoor units ng aircon, my dudes, or some call it the condenser, ay mas efficient pag hindi siya tinatamaan ng direct sunlight. Pero bago nyo balutin na parang suman yan, my dudes, at pahiran ng sunscreen, wait lang. Kasi mas okay din kung walang nakaharang sa airflow ng ating condenser. Pwede nyo i-locate ang condenser unit sa north side ng house nyo or any area na may bubong or shade sa kainitan ng hapon. And make sure na may ample space ito sa paligid para sa airflow. Pag nilolocate nyo yung indoor unit ng anyong aircon, make sure na nasa gitna siya ng kwarto or area na gusto nyong palamigin more or less. At mas mainam pag malapit siya sa outdoor unit nyo para ma-maximize ang kanyang efficiency. Also, make sure na walang nakaharang dun sa bubugahan ng aircon, my dudes. Let the beautiful air-conditioned air run free. The less obstacles or harang ang dadaanan ng air, mas efficient nitong masircirculate at mapapalamig ang hangin. Usual na problema pag naglo-locate tayo ng aircon ay ang saksakan. Well, with the Carrier Aura Inverter, which is a split type na air conditioner, madali namin siya na-locate since easy to install siya thanks to its advanced mounting plate. And of course, na-appreciate ko din ang kanyang easy wiring and piping design na essentially wala tayong kitang wires at pipes sa loob ng ating bahay. So hindi na natin kailangan itabi sa saksakan itong ating indoor unit since ang electricity source na lang na kailangan natin ay katabi ng outdoor unit. So pagdating sa pagtitipid, ang tumataginting na katanungan ay inverter ba or non-inverter? On one hand, mas mura ang non-inverter pag presyo ng aircon unit ang pinag-uusapan. Pero mas efficient ang inverters. So, mas makakatipid ka sa kuryente and eventually, mababawi mo rin yung price difference nila. So, as a frame of reference, my dudes, tignan natin itong Carrier Aura Inverter na nasa roughly 1.13 pesos per hour lang ang energy consumption niya. So, kayang-kaya nito gawin ganito yung consumption niya dahil meron itong full DC inverter with eco gear and intelligent eye sensors na nire-reduce niya yung energy consumption pag wala siyang na-detect na tao sa kwarto. So parang may spidey senses ito. Now maliban sa tipid sa konsumo, mas matagal din ang lifespan ng mga inverter aircons. So let's take the Carrier Aura Inverter Aircon for example. It has lots of features na pampatagal ng lifespan niya tulad ng Smart Protection System. So basically, may intelligent sensors ito that guard against voltage, temperature, and current fluctuations. Size matters, pero hindi yung iniisip nyo. Make sure na tugma sa size ng room nyo yung cooling capacity ng aircon na bibilin nyo, my dudes. Kasi kung masyado malaki yung kwarto nyo at hindi sufficient yung horsepower ng aircon, may hirapan ito tumakbo at magmamahal yung electricity bill nyo. For large rooms, you could go for split-type aircons tulad ng Optima inverter ng Carrier, which has a DOE 5-star energy rating. At may eco mode pa siya for up to 60% energy savings.
So if you're not sure kung gaano ba kalakas ang aircon na kailangan nyo, heto, tanggapin nyo ang mahiwagang size chart guide natin, my dudes. Now, kung masyadong overpowered naman ang split type para sa room size nyo, you can opt for window type inverter aircons like this one from Carrier. So ito ang kanilang compact inverter which can help you save up to 85% sa inyong electricity bill or as much as 7,562 pesos annually. But how? How can you save this much? So ang Carrier ay may intelligent inverter technology and it offers a smart way to maximize cooling comfort while minimizing cost. At dahil ito sa PCB nitong aircon, may logic ang Carrier PCB na sinasabi niya sa compressor na tumigil na or bawasan ang power consumption pag naabot na niya yung kanyang set temperature. At hindi lang yan, may econo feature pa ito na pag naabot na ng unit ang sinet natin na temperature, tatakbo na sa low fan setting ito at titigil after 90 seconds. And then, kapag na-detect niya ng ambient temperature ng kwarto ay nadagdagan, after 3 minutes, mag-on ulit ang compressor niya. Also, may 24-hour timer pa ito na pwede nyo i-timer yung duration kung gaano katagal tatakbo ang AC unit nyo. And lastly, itong Carrier Compact Inverter ay may energy savings plug kung saan, pag dyan natin sinaksak yung ating electric fan, ay pwedeng automatic na mag-on siya as soon as nag-off na yung aircon for continuous cooling. Now, most if not all aircons have fans at radiators and kadalasan dyan naiipon ang alikabok. So dahil dyan mababawasan ang cooling efficiency nitong ating aircon. Kaya importante na regularly natin linilinis ito. So luckily madami ng easy to maintain features ang mga modern na air conditioners. So halimbawa itong ating compact inverter, meron siyang hydrophilic coating that helps water just slide down, pang-iwas mold formation. So miss me with the mushrooms, my dudes. Dito naman sa ating Optima inverter, may gold fins ang radiator nito na nakakatulong kontra sa kalawang kahit maulanan or ma-expose sa salty na hangin. So let's say nasa tabing dagat kayo, hindi ito basta-basta kakalawangin. And may intelligent dusting switch ito. So matik niya i-dislodge ang mga alikabok sa outdoor fan at coils every time na shutdown nyo itong unit. Now another example ng easy to maintain feature ay dito sa Aura inverter, may magnetic pull connectors ito para madaling buksan at alisin ang filters, and may full access din tayo sa indoor fan, drain fan at PCB. So hindi nyo na kailangan ng kahit anong superpowers. Kayang-kaya nyo na i-DIY clean ito. So yung mga maliliit na creature comforts na tulad niyan na-appreciate ko sa mga modern nating aircon units. Isa pa na dapat natin tignan para lalong makatipid ay as much as possible, my dudes, mas okay pag airtight ang ating mga bintana at pintuan dun sa kwarto na kinukool natin. So yung pinakamadali i-airtight na windows ay ang casement, awning at hopper windows. Samantalang ang sliding naman ang pinakamahirap. Since yung ganitong bintana kailangan niya ng gaps sa ilalim at sa taas para makapag-slide siya ng maayos. So para sa aking mga sliding window gang out there, pwede natin lagyan ng rubber sealing strip ito. Pero makaka-apekto na ito sa slidiness ng ating window panels. Now, para naman sa ating mga pintuan, may nabibili din tayo na sealing strip para sa paligid at ilalim ng door. And these are also excellent at keeping the coldness in or keeping the warmness out. Alin dun sa dalawa kaya? So nakikita nyo ba itong wall na ito, my dudes? Now, maaaring isa din yan sa rason kung bakit umiinit yung area na ito. So itong wall na ito will act like some sort of thermal mass kasi kung titignan natin, nasa southwest side siya ng bahay, kaya tampak ng araw ito. And nangyayari, i-absorb niya yung init ng araw and i-release niya ito throughout the day dun sa loob ng bahay. So isang solution para mabawasan ang init na ina-absorb at nire-release ng pader na yan ay maglalagay tayo ng halaman sa labas na magpro-provide ng shade para sa wall na ito. Just make sure na ample yung halaman na ilalagay nyo. Huwag yung maliit lang, my dudes. Walang magagawa yan. Now, maliban sa pader, kailangan din natin tignan yung mga bintana natin na pinapasukan ng araw pag tanghaling tapat. So, mas okay pag lalagyan natin yan ng shade. Now, by reducing yung init na pumapasok sa area na air conditioned, mare-reduce din natin yung energy consumption.
savings. As for the roofs, my dudes, feeling ko yung mga nanonood nito may bubong na yung bahay nyo. Pero kung wala pa, mas okay kung yung bibilin nyo ay yung kulay puti. So white colored roofs are proven na mas okay mag-bounce ng heat ng araw. And make sure na ang roof eaves natin ay may ventilation holes na tulad nito para mabawasan din ang heat transfer magmula sa bubong papunta sa ceiling natin and eventually papunta sa kilikili natin. I mean, sa loob ng bahay. Anyway, with that, my dudes, hopefully nakatulong ang friendly neighborhood spider tito nyo. Hello, it's me, your friendly neighborhood spider tito. Check out Carrier Air Conditioners now.